Naku, ang liit naman ng orasan. At ilang porsyento na lang ba ang baterya? Bakit parang lalong humihirap gamitin ang smartphone ngayon? Lalo na sa mga Samsung phone, ang liit ng letra at icon kaya sumasakit ang mata at nakakalito. Hindi alam kung nasaan ang mga bagay-bagay. Marami ang nagsasabi ng ganito. Ngunit, kung babaguhin lang natin ng bahagya ang lock screen at home screen, pagkabukas pa lang ng phone, makikita agad ng malaki at malinaw sa isang tingin ang orasan, petsa, natitirang baterya, panahon, air quality, at bilang ng hakbang, mararamdaman mo agad na ang phone ay bumabagay sa iyong paningin. Bukod pa rito, isang beses mo lang i-set, at automatiko na itong ipapakita araw-araw, kaya mas maginhawa. Simulan na natin, ipapaliwanag ko ng paisa-isa. Kung tatapusin mo ito, mapapaisip ka kung bakit hindi mo ito ginawa nun pa. Hello! Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na madaling gamiting features ng Samsung phone para bumagay sa inyong paningin. Kabanata 1. Palakihin ang orasan sa lock screen. Nairita ka ba dahil masyadong maliit ang orasan sa lock screen? Palakihin natin ito. Lalo na sa mapinakabagong bersyon ng Galaxy. Ang icon ay lumiit at ang letra ay numipis. Kaya marami ang nagsasabing nakakainis at hindi komportable. Kaya naman, ipapakita ko sa inyo ng paisa-isa kung paano palakihin at patatagin ang orasan sa lock screen para madaling makita. Una, buksan ang settings app sa iyong smartphone. Ito ang kulay abong icon na parang gear sa home screen. Pagkatapos, dahan-dahan kang mag-scroll pababa at makikita mo ang menu na lock screen and AOD, always on display. Pindutin mo ito. Ngayon, makikita mo ang text na edit lock screen sa screen na ito. Diba? Kailangan mong pindutin ito para mabago ang orasan. Lalabas ang lock screen, at doon, pindutin mo lang ng isang beses ang bahagi kung saan nakikita ang orasan. Ngayon, magsisimula na ang pagbabago ng orasan para bumagay sa iyong paningin. Una, mababago mo ang font style. Maari kang pumili mula sa manipis na font hanggang sa makapal na font. Kung nahihirapan kang makakita, ang pagpili ng makapal na font ay makakatulong ng malaki. Sa ibaba nito, maari mo ring baguhin ang kulay. Mayroong iba't ibang kulay tulad ng itim, puti, asul, pula, at marami pa. Piliin ang kulay na madaling makita ng iyong mata. Kung maliwanag ang iyong background, mas madaling makita ang madilim na kulay. At kung madilim naman ang background, mas madaling makita ang puti o maliwanag na kulay. At isa pa, maari mo ring ayusin ang laki ng orasan. Makikita mo ang isang medyo madilim na linya sa paligid ng orasan. Hawakan mo ang linyang iyon gamit ang iyong daliri at hilahin mo ng bahagya palabas. Kung gayon, ang orasan ay dahan-dahang lalaki at ang mga letra ay magsisimulang lumaki. Maari mo itong palakihin hanggang sa puntong sa tingin mo ay makikita mo na ito ng maayos. Kung sa tingin mo naman ay masyado mo itong pinalaki, maari mo itong ibalik sa orihinal na laki. At isa pa, maari mo ring baguhin ang mismong hugis ng orasan. Kung pipindutin mo ang menu na clock style, maari kang pumili ng bilog na analog na orasan, digital na orasan na puro text, at orasan na parang kalendaryo. Ang style ng kalendaryo na ito ay talagang maginhawa kapag kailangan mong tingnan ang appointment sa ospital o mahahalagang schedule. Dahil ang isang buong buwan ng mapetsa ay makikita mo sa isang tingin. Para sa mga nalilito ngayon, o sa mga madalas magtanong kung anong araw at buwan na ngayon, subukan niyo rin ang orasan na may kalendaryo. Kapag tapos ka ng iset ang orasan, siguraduhin mong pindutin ang done button sa kanang itaas. Kung hindi mo pipindutin ang done, hindi may save ang pagbabagong ginawa mo. Ngayon, patayin ang iyong telepono at pindutin ito ng 2 beses upang buksan ang screen. Ang orasan ay malaki na ngayon. Hindi mo na kailangang sumimangot o lumapit sa tuwing titingin ka sa orasan. Kapag naset mo na ito ng 1 beses, magagamit mo na ito ng komportable, kaya siguraduhing subukan ito. Kabanata 2. Mga widgets sa lock screen. Health, weather, at optimization button. Tuwing bubuksan mo ang iyong telepono, madalas mo bang iniisip, ilang hakbang na ba ang nalakat ko ngayon? Kumusta ang panahon? Okay ba ang air quality? At madalas kang pumupunta sa iba't ibang apps para lang malaman ang nga ito, di ba? Kung magdadagdag kang nga widget sa lock screen, makikita mo ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa isang tingin nang hindi mo na kailangang i-unlock ang phone. Subukan natin ito ngayon. Una,
Buksan ang Settings app. Sa loob nito, makikita mo ang menu na Lock Screen and AOD. Pindutin mo ito. Sa pinakababang bahagi, mayroong button na Edit Lock Screen. Pindutin mo ito para makapagdagdag ng widget sa ilalim gorasan. Ngayon makikita mo ang lock screen. Mayroong widget button sa ilalim mismong gorasan. Pindutin mo ito. Sa simula, makikita mo ang basic na widget tulad nga, calendar at alarms. Kung mag-scroll ka ng kaunti sa ibaba, makikita mo ang Samsung Health. Pindutin ang Samsung Health at makikita mo ang dalawang pagpipilian. Ang maliit na 1x1 ay may hugis pusong icon at 3 linya sa loop. Ang ngalinyang ito ay kumakatawan sa bilang ng hakbang, oras ng aktibidad, at calories. Habang gumagalaw ka, napupuno ang ngalinya. Ipinapakita lang nito ang progress, hindi ang eksaktong numero. Kung gusto mo naman ng mas malaki, maaari mong piliin ang 2x1. Ang 2x1 ay nagpapakita ng hard graph at sa gilid nito ay mayroong numero para sa bilang ng hakbang, oras ng aktibidad, at calories. Kaya kung gusto mong malaman ang eksaktong bilang ng hakbang na nalakat mo ngayon, mas maginhawa ang 2x1. Susunod naman ang weather widget. Kung idadagdag mo ito, makikita mo agad ang kasalukuyang temperatura, panahon, at pati na rin ang antas ng air quality. Ito ay talagang maginhawa kapag nahahanda ka para sa labas. At magandang ideya rin na idagdag ang device care button. Kung biglang bumagal ang iyong phone o naubusan ng storage, maaari mo itong pindutin mismo mula sa lock screen para linisin. Mayroong isang mahalagang bagay na dapat tandaan dito. Mayroong kabuuang 4 na espasyo para sa mga lock screen widget. Ang 1x1 ay kumukuha ng isang espasyo at ang 2x1 ay kumukuha ng 2 espasyo. Kaya, halimbawa, kung maglalagay ka ng isang 2x1 Samsung Health, isang 1x1 na Petsa, at isang 1x1 na device care, tama lang ang pagkakasya nito. O kaya naman, maaari kang maglagay ng 4 na makakaibang 1x1 widget. Kung puno na ang 4 na espasyo, hindi ka na makapagdadagdag pa. Kapag natapos mo na ang lahat ng setting, siguraduhin pindutin ang Done button sa kanang itaas. Hindi ito may save kung hindi mo pipindutin. Ngayon, patayin ang screen ng iyong telepono at ayon muli. Makikita mo ang iyong pang-araw-araw na aktibidad, panahon, air quality, at pati na rin ang optimization button sa ilalim ng orasan. Hindi mo na kailangang magbukas ng iba't ibang apps. Kung bubuksan mo lang ang lock screen, lahat ng impormasyon na kailangan mo sa iyong pang-araw-araw na buhay ay nandun na. Kaya mas maginhawa ito. Kabanata 8. Malaking display na baterya sa home screen. Ano ang pinakamahirap na bagay kapag ginagamit ang smartphone? Ang pag-alam kung gaano karami ang natitirang baterya? Diba? Ngunit sa mga pinakabagong Galaxy phones, masyadong maliit ang icon ng baterya at hindi masyadong nakikita ang numero, kaya sigurado akong nairita ka. Sa ganitong kaso, maaari mong ilagay ang baterya widget sa home screen. Sa pagbukas pa lang phone, makikita mo agad ang natitirang baterya sa numero at sa graphics. Subukan natin. Una, pindutin ng matagal ang isang walang laman na lugar sa home screen sa loop ng 1 hanggang 2 segundo. Pagkatapos, may lalabas na menu sa ibaba. Pindutin mo ang widgets, may lalabas na listahan sa ibaba. At kung scroll mo ito, makikita mo ang battery. Kung hindi mo ito mahanap, makikita mo ang search bar sa itaas, diba? Ay type mo doon ang battery. Pagkatapos, lalabas ang lahat ng baterya widget. Mayroong 2 pangunahing uri. Ang una ay ang circular widget. May numero ngang porsyento ngang baterya sa loop ngang bilog, at habang napupuno ang bilog ngang berdeng kulay, ipinapakita nito kung gaano karami ang natitira sa isang visual na paraan. Bagamat hindi lumalaki ang numero, madali itong makita sa isang tingin dahil sa kulay. Ang pangalawa ay ang list type widget. Dito, mayroon ding 2 laki, 2x2 at 4x2. Ang 2x2 na list type ay ipinapakita. Sa gitna ng icon at sa tabi nito ay may maliit na numero na nagpapakita kung ilang porsyento ang natitira. Mainam ito para sa mga gustong tingnan lang ang phone ng simple. Ang 4x2 na list type ay mas malaki, kaya makikita mo ang pangalan at natitirang baterya ng makonektadong device tulad ng phone, watch, Galaxy Buds, at Galaxy Ring, lahat sa isang tingin. Ito ay talagang maginhawa para sa mga gumagamit ng maraming device. Kapag napili mo na ang gusto mo, pindutin ang add button.
Pagkatapos lalabas ito sa home screen. Kung sa tingin mo naman ay maliit ang font, pindutin ng matagal ang widget at hilahin ang gagilid para palakihin ito. Maari mo itong gawing mas malaki sa screen. Hindi mo na kailangang tingnan ang bawat maliit na icon. Kung bubuksan mo lang ang home screen, makikita mo agad kung gaano karami ang natitirang baterya, sa numero man o sa graphics. Ang pag-alala mo sa baterya ay lalo pang mababawasan. Kabanata 4. Add Device Care Button sa home screen. Minsan, habang ginagamit mo ang iyong telepono, napapansin mo bang bumagal ito, maraming app ang bukas, at puno ng litrato at file, kaya nag-aalala ka? Ngunit ang totoo, kung may button ka lang sa home screen, maari mong ayusin ang lahat sa isang pindot. Ito ang Device Care Widget. Una, pindutin ng matagal ang isang walang laman na lugar sa home screen sa loop ng 1 hanggang 2 segundo. Pagkatapos, may lalabas na menu sa ibaba. Pindutin mo ang widgets at mag-scroll pababa para makita ang Device Care. Pindutin mo ito at makikita mo ang iba't ibang laki. Ang pinakamaliit, ang 2x1, ay isang simpleng button lang na may asul na icon ng walis. Ito ay pindutin mo lang at tapos na. Inayos nito ang mahindi, ginagamit na app at naglilinis ng memorya. Ang mas malaki, ang 2x2, ay may dalawang graph sa ibaba. Ang isa ay para sa storage space at ang isa ay para sa memorya. Kung pipindutin mo ang optimize, makikita mo agad sa iyong mga mata kung gaano karami ang nabawasan. Mayroon ding mahaba na 4x1. Katulad ng 2x2, lumalabas ang graph, ngunit ang hugis nito ay isang mahabang linya kaya mas malinis tingnan. Sa wakas, mayroon ding 4x2. Ito ay kumukuha ng malaking espasyo sa screen at malinaw na ipinapakita ang storage space at memory capacity ng telepono sa numero at graph. Talagang maganda itong tingnan sa isang sulyap. Ngunit mayroon itong isang disadvantage. Dahil masyado itong malaki, kinukuha nito ang kalahating ang home screen, kaya nababawasan ang espasyo para sa ibang widget o madalas na ginagamit na app. Kaya kung hindi mo naman talaga kailangan, mas praktikal ang 2x2 o 4x1. Sa huli, ang tamang pagpipilian ay batay sa iyong nga nakasanayan. Kung simpleng button lang ang kailangan mo, piliin ang pinakamaliit. Kung gusto mong makita ang pagbabago sa iyong nga mata, piliin ang medium size na may graph. Kung gusto mong makita ang maraming bagay ng malaki, piliin ang 4x2. Mula ngayon, huwag nang mag-alala kung bumagal ang iyong telepono. Kung may Device Care widget ka lang sa home screen, maari mong ayusin ang lahat sa isang pindot, kabilang ang paglilinis, pag-ipon ng espasyo, at pagpapabilis. Kabanata 5. Add Magnify button sa home screen. Habang tumatanda, ang pinakamahirap na bagay ay ang malilit na letra. Gaano karaming beses mo nang kinailangan sumimangot o hanapin ang iyong salamin para basahin? Ang oras ng pag-inom sa supot ng gamot, bank statement, o sangkap sa balot ng pagkain? Sa totoo lang, mayroong magnifier function na nakatago sa loob ng galaxy na nagpapakita ng malilit na letra ng malaki. Kung ilalabas mo ito sa home screen, maari mo itong gamitin agad sa isang pindot tuwing kailangan mo. Una, pindutin ng matagal ang isang walang laman na lugar sa home screen sa loop ng 1 hanggang 2 segundo. Pagkatapos, may lalabas na menu sa ibaba, di ba? Pindutin mo ang widgets at mag-scroll pababa sa screen para makita ang magnifier. Ang magnifier ay may isang laki lang na 2x1, kaya wala ng ibang pagpipilian. Pindutin lang ang Add button at lilitaw ang icon sa home screen. Ngayon, pindutin natin ang button. Bubukas ang camera screen at makikita mo ang bilog na button sa ibaba. Kung igagalaw mo ang button na ito pakaliwa o pakanan, lalaki o lilit ang teksto, parang isang magnifying glass. Kung itulak mo ito pakaliwa, lumiit, at kung pakakanan, lumalaki. Kaya kung itatapat mo lang ang teksto na gusto mong basahin sa kamera at igalaw ang button, maari mong ayusin ang laki ayon sa gusto mo. Sa ilalim nito, mayroon ding flashlight button. Kapag hindi mo makita ng maayos ang teksto sa madilim na lugar, buksan mo ito at makikita mo ng maliwanag. At kung pipindutin mo ang capture screen sa tabi nito, maari mong i-freeze ang kasalukuyang screen. Halimbawa, kapag nagbabasa ng mahabang account number o instruction ng gamot, kung i-freeze mo ito sa pamamagitan ng pag-capture,
Maari mo itong tingnan ng dahan-dahan ng hindi nanginginig ang screen. Para sa mga nalilito dahil sa maliliit na letra, maari mo na lang ngayong ilabas ang magnifier button sa home screen. Hindi mo na kailangang hanapin ang iyong salamin. Maari mo itong ilabas anumang oras upang tingnan ng malaki at kumpirmahin. Kabanata 6. Digital Wellbeing Widgets sa home screen. Ngayon, maraming tao ang nakakapit sa kanilang smartphone buong araw. Naisip mo na ba kung gaano katagal mo ginamit ang iyong telepono ngayon? Lalo na, madalas na sinasabi nga apo o anak sa kanilang nga magulang. Mom, Dad, huwag niyo naman masyadong gamitin ang phone ninyo. Mayroong function na tinatawag na digital well-being sa Galaxy. Kung ilalabas mo ito bilang widget sa home screen, makikita mo agad sa isang tingin kung ilang oras mo ginamit ang iyong telepono ngayon at kung aling app ang pinakamadalas mong ginamit. Subukan natin ito. Una, pindutin ng matagal ang isang walang laman na lugar sa home screen sa luknang 1 hanggang 2 segundo. Pagkatapos, may lalabas na menu sa ibaba, di ba? Pindutin mo ang widgets at max scroll pababa sa screen para makita ang digital well-being. Kung pipindutin mo ito, makikita mo ang ilang laki. Ang maliit ay simpleng nagpapakita ng oras ng paggamit at mayroong graph na nagpapakita kung aling app ang gaano mo katagal ginamit. Halimbawa, kung ang YouTube ay 3 oras, Messenger ay 1 oras, at Internet ay 40 minuto, ipinapakita ito ng ganyan? Kaya makikita mo agad kung saan mo inilaan ang iyong oras ngayon. Bakit ito maganda? Dahil maaari mong kontrolin ang iyong sariling nakasanayan sa paggamit ng phone. Lalo na, para sa mga taong gumagamit ng phone hanggang gabi. Kung titingnan lang nila ang well-being widget, mapapaisip sila. Kailangan kong bawasan ito ngayon. At mas magiging malusok ang kanilang buhay. Sa huli, piliin ang nais mong laki at pindutin ang add button. Kapag lumabas na ang widget sa home screen, maaari mo nang tingnan ang oras ng paggamit ngayon nang hindi na binubuksan ang app. Sa ganitong paraan, mas magiging malusok ang paggamit mo ng smartphone at maaari mong pamahalaan ang iyong pangaraw-araw na pattern ng buhay sa isang tingin. Ngayon, natutunan natin ang 6 na features na nagpapadali sa paggamit ng Samsung Galaxy smartphone. Pinalaki natin ang orasan sa lock screen at nakita ang bilang ng hakbang, panahon at air quality sa isang tingin. Nabawasan din ang pag-alala sa baterya sa pamamagitan ng paglalagay ng malaking display ng baterya sa home screen. Sa pamamagitan ng device care button, mabilis nating nalinis ang telepono. At sa pamamagitan ng magnifier button, nakita natin ang maliliit na letra ng malaki. Sa wakas, gamit ang digital well-being, napamahalaan natin kung gaano katagal natin ginamit ang telepono. Sa simula, maaring maging bago at nakakalito ito, ngunit kung susubukan mo itong sundin ng isang beses, masasanay ka agad. Kung master mo lang ang mga features na ito, mas magiging maginhawa ang iyong buhay at ang iyong smartphone ay magiging isang perpektong tool para sa iyo. Kung nakatulong ang video, mangyaring i-like, ay subscribe, at i-on ang notification. Mangyaring ibahagi din ito sa iyong mga magulang at kaibigan sa paligid mo. Masaya ako kung makakatulong ito sa maraming tao na gamitin ang kanilang smartphone ng mas comfortable. Salamat. Sana maging malusog at masaya ang araw niyo.